get less hair fall. Get hair reborn to less hair fall with Cream Silk. Mag-Bear Brand Probiotic Drink. May Lactobacillus fortis at zinc para sa dobling pampatibay ng tiyan. Mga iga, nagbabalik ang unang balita. Pambasang kamao Manny Pacquiao, muli na namang hinamon ni Floyd Mayweather Jr. Pati ang big boss ng Top Rank Promotion na si Bob Arum, hindi rin nakaligtas sa matatapang na patusada ni Mayweather. Darito ang report ni Chino Trinidad. Kung anong husay ni Floyd Mayweather Jr. sa depensa sa ibabaw ng boxing ring, ay siya ring bagsik niya sa opensa sa social networking site na Twitter. May hamon na naman ang dating pound for pound king. Handa raw siyang labanan si Pacquiao sa Mayo 5. Pinasaringan pa ang top rank boss na si Bob Arum na tigilan na raw ang pagsisinungaling sa publiko. Nauna nang sinabi ni Arum sa GMA News na ang tunay na hadlang sa pinakaabangan laban ng milenyo ay ang magbibigay ng garantiya sa fight purse na nais ni Manny Mayweather. Sa isa pang tweet, sinabi ni Mayweather na kung January 16 daw ay Martin Luther King Day at January 17 ay birthday ni Muhammad Ali, ang May 5 naman anya ay araw na lalampasuhin niya si Pacquiao. Kasabay ng Twitter attack ni Mayweather, ang pahayag ng CEO ng Mayweather Promotions na si Leonard Ellerby sa MichiganLive.com. Ang pabago-bago raw na pahayag ni Arum ay bahagi ng pag-iwas na makipag-ayos sa kampo ni Mayweather para hindi matuloy ang laban na hinihingi ng buong mundo. Sa pahayag na ito ng kampo ni Mayweather, tila lumalabas pang ang kampo pa ni Pacquiao ang hindi handang harapin ang hamon ni Mayweather na maglaban sila sa Mayo 5. Kasalukuyan pang kinukuha ng GMA News ang sagot mula sa kampo ni Pacquiao. Sa Sabado, nakatakdang i-anunsyo ni Manny kung sino ang napiling susunod niyang makakalaban. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Abangan po ang sagot ng kampo ni Pacman mula mismo sa kanyang legal counsel at chief of staff na si Atty. Jeng Dakal. Mamaya yan sa Talakayan with Igan. Ngayong araw, nakatakdang umuwi sa Pilipinas si Romy Garduse matapos maakyat ang pinakamataas na bundok sa Antarctica. Tunghayan natin ang kanyang ekspedisyon sa Vinson Massif sa report na ito. Sa pagsakay sa Russian cargo aircraft na ito mula Punta Arenas, Chile, nagsimula ang Antarctica adventure ni Romy Garduse. Yes, finally! Antarctica! 8 kilometro mula sa airstrip ang una nilang stopover. Ito yung kampo ng Union Glacier. So medyo maliit na barangay. Sa maliit na komunidad na ito, bakas pa ang Pasko. At hindi yan dahil lang sa mala winter wonderland na paligid. Ako lasang gawa to, pero ako'y na may tela. Mula Union Glacier, isa namang mas maliit na eroplano ang sinakyan nila patungong base camp ng Vinson Massif. Hey, Mami. We're now in Vinson Base Camp. Yes! Dito pa lang, tanaw na ang hamon na nag-aantay sa kanila. That's Vinson Summit. Kita from here. Mukhang madali, pero pahirapan tayo nito. Sa loob ng tent, mainit na kape ang isinulubong sa kanila habang ino-orienta kami ng mga guide. Kasabay ng pagpapalit ng taon ay siya ring pagating ni na Romy sa Camp 1 na may taas na 9,600 feet. Sa pagitan ng mga kampo, kahit simpleng lakad, pahirapan na. Torture. Para sa Pinoy. Pero literal daw na wala nang mas tatayog pa sa hamong maakyat ang matarik na headwall na ito bago ang high camp. Yan na isang team, malakad na. Nakakalula ang taas na dapat napuntahan, kaya kalkulado ang bawat hakbang ni Romy. Si Rick, yung isang teammate namin, medyo nahirapan na naman sa likod. Maingat pati sa paglalatag ng mga lubid dahil dito rin dedepende ang mga kasunod nilang teammate. Ayun si Levi, ayun si Rick, tsaka si Mark, yung isang guide. Hirap nito kasi
Tsaka matarik. Tapos kailangan magkantayan. At sa wakas, high camp na. You can see the raw beauty of Antarctica. Mula rito, tanaw na ang katabing bundok ng Vinson Massif. Ito yung second highest mountain ng Antarctica. Mount Shin. Gayon din ang daan, paakyat ng summit. Yan. Bukas yun ang tatahakin natin pataas doon. Sa likod niyan, yung daan. Sa kasamaang palad, hanggang dito na lang sa high camp ang isa pang Pinoy na si Levi nayahangan na nagkaroon ng respiratory infection kaya bumaba na kasama isa pang guide. After 9 hours, sobrang hirap. Nandito tayo sa summit ng Vinson Massif. Tapos na rin finally. Yung 7 summits na. Pati ako tapos na rin. Halatang hirap nang huminga si Romy ilang hakbang bago ang summit pero di pa rin nawala ang kanyang pagiging palabiro. Here we are on the summit of Vinson Massif. Woo! Nice. At sa wakas, narating na rin nila ang tuktok ng Vinson Massif na pinakamataas sa Antarctica sa taas na 16,000 at 67 ng talampakan. Nice job, Romy. Congratulations. The first citizen of the Philippines to complete the 7 summits. Habang ang isa niyang teammate ang nakuha pang mag-push up. Si Romy Gardusi naman, inilabas na ang baon niyang maliit na watawat ng Pilipinas. Finally, nakatutong na tayo sa tuktok ng Vinson Massif. Ikaw nagkakagulo tayo. At sa ilalim ng sumisikat na araw, kasabay ng pagnamnam sa ganda ng Antarctica, inihandog niya ang panibagong tagumpay sa mga kababayan. So, finally, tapos na natin yung Were you able to talk to base ito para sa Pilipino. Cool, thanks. 7 Summits Expedition. Boy! Yeah! Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Uniko iho ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez Alcacid na si Baby Nate, bibinyagan na sa linggo. Ayon sa mag-asawa, gusto nila maging private at solemn ang binyag ng kanilang panganay. 10 pairs ng ninong at ninang ang kanilang kinuha from in and out of showbiz. Kabilang sa mga ninong si GMA Network President and COO Gilberto Duavit Jr., Senator Bong Revilla at aktor na si Dingdong Dantes. At ninang naman sina Chris Aquino at Julian Santos. We got family members and close friends as Ninong and Nina, but we also got people that we admire and that we look up to. May mga chika pa ako mamaya, dyan lang kayo. At ang hirit namin mamaya, hinihina ng hold-upper, patay sa shootout sa Binondo, Maynila. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa isang taxi sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright. Alam niyo na yung mga tunog na ganyan, ibig sabihin may lutuan portion na magaganap, di ba? Classic yung mga ganyan. At syempre ngayong umaga, Ate Zun, ako, pinaghahandaan natin lahat ang pagpasok